So mga tol, kahapon nga lang po, sinabi ni Carl James Martin na may announcement silang ilalabas tungkol sa next fight niya. So kanina lang mga tol, in-announce na po ni Carl James Martin kasama ang kanyang ama na si Abel Martin ang laban niya. Ngayong May 16 na po ang pagbabalik ni Martin sa itaas ng ring. Makakalaban po niya ang kapwa Pinoy na si Carlo Dimencillo. May record na 19 wins, 12 losses and 2 draws. Magsisilbi po yung activity fight ni Martin. Hindi pa po kasi siya makabalik sa US dahil sa gulo sa Middle East. Kasama po kasi itong US sa gulo mga tol, kaya hindi makalipad si Martin pa US. Kaya habang hindi pa siya nakakapunta sa US, binigyan muna siya ng laban dito sa Pinas. Mas pinili din ni Martin na Pinoy ang kanyang kalaban at hindi mga Thai fighter at kung ano-ano pa yan. Dahil mas marami naman daw ang mga Pinoy na magagaling at kaya si Dimencillo din daw ang napili nilang kalaban. Yung estilo daw kasi nito, kapareho sa tatlong pinaghahandaan nilang world title. Kabilang na daw yung isang Japanese. So wala naman pong binanggit si Martin kung sinong Japanese ang pinaghahandaan nila sa world title. Maaari sigurong si Junto Nakatani. Kung mananalo kasi si Nakatani dito kay Naoya Inoue sa May 2. Malamang yan, si Junto Nakatani ang tatargetin nitong si Martin. Natanong nga din po si Carl James Martin kung sakaling mabigyan daw siya ng pagkakataon na makalaban si Legend Nonito Donaire Jr. Palag daw ba siya? Sagot ni Martin, wala naman daw problema sa kanya. Open daw siya kahit sino yung labanan niya. Sa kabilang banda naman mga tol, maraming nga po ang humanga kay Mark Magsayo sa ipinost natin na litrato noong panahong hindi pa siya boksingero. Dati po kasi siyang street ice cream vendor at dati din siyang bread vendor. Para makatulong sa pamilya, nagtitinda siya niyan at na-inspired daw siya kay Legend Manny Pacquiao. Kaya sa edad na 10 years old, tumigil daw siya sa pagtitinda ng ice cream at tinapay para mag-boxing. Diyan po siya dinala ng tadhana at pumabor naman po sa kanya yung panahon. Sa edad na 25, naging isang ganap na world champion siya. At ngayon, patuloy pa rin ang kanyang pamamayagpag sa boxing kahit na ups and down ang nangyari sa kanyang karir. So sa litrato nga po na pinost natin, marami po ang namangha sa istorya ng buhay ni Magsayo. Galing siya sa hirap dati, pero ngayon, masasabi po natin na sagana na siya sa buhay dahil yan sa pagbaboxing. Kasalukuyan nga pong nakabase si Magsayo mga tol sa Amerika kasama ang kanyang asawa. Samantala, dahil panalo po si Magsayo kahapon dito kay Pargal McCrory, natanong nga po si Magsayo ni Mike Coppinger kung sino daw ang gusto niyang makalaban sa apat na lumalaban sa lightweight ngayon sa Supa Boxing. Si Rayo Valenzuela daw ba? Edwin De Los Santos? Andres Cortez? O itong si Eridson Garcia? Kumpiyansa nga pong sinagot ni Magsayo na kahit sino daw sa kanila. Kung bibigay daw sa kanya si Rayo Valenzuela, palag daw siya. At kahit sino daw ibigay sa kanya, papalagan daw niya. So sa mga hindi po nakakaalam mga tol, ito pong si Rayo Valenzuela ang boksingerong tumalo kay Isaac Pitbull Cruz at naagaw niya ang WBA World Super Lightweight title. Sa iba pang balita mga tol, Janrel Casimero nagpakita ng malakas na suntok at sinabi sa caption, basic. Sa mga nagtataka kung bakit malaki si Casimero sa video, lumang training na po kasi yung in-upload niya. Sa ngayon, payat na po si Cuadro Alas at tuloy-tuloy pa din po ang kanyang training. Ilang araw na lang, malalaman na po natin kung kailan mare-reschedule ang laban niya dito kay Luis Neri na na-postpone dahil sa gulo sa Middle East.